Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang update for today sa Kimpaw ganap at iba pang showbiz ganap. Alam ko pong maraming nagsasabing congratulations sa Kimpaw, kay Kimi at saka si Pogi Alcacid dahil napakahirap yung kanilang ginampanan o kanilang ginawa sa magpasikat. Ayun po ay panalo po sila sa madlang Pinoy at saka madlang Pilipino. Marami dito sa atin po ang nagtatanong kung bakit kailangan pa nilang itago yung kanilang relasyon. I'm speaking for the Kimpaw. Bakit kailangan pa nilang itago ang kanilang relasyon? Malapit na po yung kanilang kasal. Kasi po, kailangan po nilang itago dahil personal na po nila yun. At nasa kanila din po yun kung iyon po ay sabihin nila or aminin nila sa publiko at hindi po natin yan mapipilit. Kasi personal na decision po nila yun. Kaya sa mga Kimpaw fans dyan, wag po kayong magtampo. Dahil alam naman natin, pag personal pinag-uusapan, ayan po ay sarili po nilang decision yan. At irerespeto po natin kung ano po yung kanilang sariling decision. Okay, alright. Dako naman po tayo sa mga ibang topic na kung saan po ay bistado ang mga sweetest moment nila Kimi at saka si Paolo Avellino sa loob ng sasakyan na kung saan po ay kasama nila yung mga staff na habang sila po ay nasa loob ng sasakyan, may mga moment pala sila na hindi natin nakikita sa publiko at yun po ay sobrang sweet pala sila at nakahiga din pala si Kimi sa balikat ni Paolo Avellino. Started kasi yan na nagagawa na ni Paolo Avellino at saka si Kimi yung kanilang sweetest moment dahil pinagkakatiwalaan niya po yung mga kasama nila sa sasakyan. Ang mga kasama po naman nila sa sasakyan is mga friendship po nila at mga staff din po na kasama nila sa shooting. Marami dito sa atin ang naiinggit lalong-lalo na yung mga hindi solid Kimpaw dyan, believe it or not, sobrang inggit po sila pag nakakarinig po sila ng mga sweetest moment ng Kimpaw dahil nga po ayaw nila kay Paolo Avellino para kay Kim Chiu. Hindi lamang po yan. Ayaw din po nila si Kim Chiu para kay Paolo Avellino. Parang kumbaga vice versa, ayaw nila po sa isa't isa. Kaya nga po finex ng kasama nila sa loob ng sasakyan at wag na lang po natin banggitin na finex po nila yung sweetest moments nila Paolo Avellino at si Kimi sa loob ng sasakyan. Tuwang-tuwang lahat dito nang napansin nila po yung kanilang bracelet na couple. Yun po yung inaabangan ng mga iba kung anong klaseng bracelet daw yun guys. Ayon po sa ating legit na sources, ay very rare daw sa kanila. Napakasimple pero very rare mo daw yung nakikita sa kanila. Yun po ay nakikita lamang po pag yung mga kasama po nila sa showbiz is pagkatiwalaan nila at kung sila lang po ay dalawa lang. Hindi naman nila po ito ginagamit sa kanilang scene or sa kanilang mall tour
or sa kanilang kung saan po sila pumupunta na maraming tao po. Kadalasan ginagamit lang po nila ito para sa kanilang dalawa lang po at yung sa kanilang moment lang. Kaya hindi po natin ito may pagkailan na hindi natin to talaga nakikita sa kanila. Kumbaga ba is very rare na makikita mo talaga sa kanila. That is very true, guys. Alam naman natin kung gaano ka-importante yung bracelet na yun sa Kimi at saka si Paolo eh. Yun yung talaga yung nag-uugnay sa kanilang dalawa. And besides, kapag importante kasi yung isang bagay, syempre ikikip mo yan eh. Ayaw mo yan mawala eh. Importante yan. At palagi ninyong alamin or palagi ninyong lagay sa ating utak or utak ninyo na pag importante yung isang bagay ay dapat halagahan talaga. Ayon po sa ating legit na sources, guys, is ang mami ni Paolo Avellino is nag-congratulate din po kay Kim Chiu sa kabila ng successful na magpasikat nila sa Showtime. Sobrang inggit na naman yung mga inggitero dyan dahil sumikat na naman si Kimi at kasama si Ogie Alcacid. Siyempre kung sino kasi yung katandem ni Kimi sa mga pagpasikat na yan, hindi lamang po sa pagpasikat, kundi sa mga shows niya, ay talagang nagtre-trending yan. Kasama na dyan si Ogie Alcacid. Si Ogie po ay joker yan at singer din yan. Hosting din po yan. Kasama po yan ni Kim Chiu, halos lahat sa Showtime. Kaya booking na nga si Kim Chiu kay Ogie eh, pero dahil joker si Ogie Alcacid, ayan po ay dinaan lang din po sa pagjo-joke, yung pagbubuking. Nasa atin na po yan kapag hindi natin maintindihan kung anong klaseng joke ang mayroon sa kanilang dalawa. Okay, alright. Dito na naman po tayo sa iba pang topic na kung saan po ay yung kapamilya ni Kim Chiu. Ayaw ko po magbanggit, guys. Yung kapamilya ni Kim Chiu, guys, is very boto kay Paolo Avellino. Believe it or not, talagang makikita mo yung pagka-concern nila kay Paolo Avellino. Kita mo yung talagang treatment nila. Halos lahat po is hindi against kay Paolo Avellino dahil si Paolo naman po ay pinapakita na naman niya kung ano talaga yung ugali niya at kung sino talaga siya. Dito natin po makikita talaga kung boto ang isang pamilya kay Paolo Avellino, ay ibig sabihin lang po yan is darating yung panahon na tawagin po nila si Paolo Avellino na isa na ring part ng kanilang pamilya. At yung panahon na po yun ay alam po natin na hindi pa may ibibigay sa ngayon, kundi may mga panahon talaga na dumating yung araw or tamang panahon para sa kanila. Kaya nga po, yung pamilya ni Kimi ay pinapag-aralan o kung paano yung selebrasyon sa kanila. And besides, alam naman natin na hindi lang matipuno si Paolo Avellino, kundi very gentleman sa lahat ng bagay. Ayan po ay laking respeto ng pamilya ni Kimi sa kanya dahil marunong din po siya mag-alaga kay Kimi. Bukod dahil lang po si Paolo Avellino yung in-appreciate ng pamilya ni Kimi dahil pinakita talaga ni Paolo Avellino sa kanila kung sino talaga siya. At walang halong plastic po yun, guys. Kahit pa nga po pag pumupunta si Paolo Avellino sa bahay nila Kimi is very appreciable talaga siya. Na-appreciate talaga nila. Dahil may mga bit-bit yan na bulaklak at mga kakaibang klaseng style ba para may unique sa kanila. At yun po ay nakikita rin ng pamilya ni Kimi kung anong concern na mayroon si Paolo Avellino kay Kimi. Kasi nga po, pag concern kasi ang isang lalaki sa babae, diyan mo talaga masasabi na may pagmamahal talaga. Pero pag yung concern ka lang sa publiko, diyan mo talaga din masasabi na plastic ka. User ka, kumbaga. Ayon sa ating legit na sources, si Sian Lim daw kasi noon is bihira lang pumupunta sa bahay nila Kimi dahil nga po, ang dami niyang alibay. Pero ito si Paolo Avellino, anytime pwede siyang makapunta o pupunta. Dahil wala naman kasi siyang alibay at saka totoo naman siyang tao. Kaya sa mga commenters natin dyan,
Kapag gusto nyo po si Kimi para kay Paolo, comment down below nyo lang po guys. Kasi alam po natin na marami talagang nagko-comment na positive dyan sa dalawang yan. Spotted na naman po sila. Spotted na naman po silang nagbabike guys. Palagi natin po silang nakikitang spotted silang nagbabike. Dahil ang sa kanila po ay ang pagbabike sa kanila ay isang klaseng banding at yan po ay exercise din sa kanilang pangatawan. Mahilig din kasi si Paolo Avellino at saka si Kimi sa mga adventure na kung saan ay simpleng adventure lang po gaya ng pagbabike, walking, at climbing. Ganon din po yung kanilang adventure. Hindi natin po sila nakikitang spotted kung saan-saan dyan. Maliban lang po kapag may mga mall tour sila at hindi lamang po mall tour, kundi kaya may mga aktibidades po sila sa showbiz na yan ay kinakailangan nilang maging spotted po doon. Pero sa ngayon, spotted po sila na nagbabike dahil yan po yung kanilang kahiligan. Si Kimi po ay hindi mahilig masyado sa foods kasi nga dietary si Kimi. Vegetarian din po si Kimi, mahilig siya sa mga veggie na kung saan is very healthy sa kanyang pangatawan. Si Kimi din po ay may tinatawag po tayong self-consciousness sa kanyang mga kinakain. Kaya bihira lang po siyang kumakain ng mga hard food, gaya ng mga karne. Pero pag kumakain naman si Kimi sa mga hard food, ayan po ay may mga dietary pa din niya na ginagamit. Aside from that, alam naman din natin na si Paolo Avellino ang nagluluto ng soup ni Kimi. Kaya dito po natin makikita yung pagmamahal ni Paolo Avellino kay Kimi ay walang katumbas. At first time din po natin malaman sa buong mundo na ganun pala kalaga si Kimi kay Paolo Avellino. Biruin nyo guys, sa tagal ng panahon no, kay Paolo din pala babagsak si Kimi. Ang tagal na natin naghihintay sa Mr. Right ni Kimi. All I thought nga si Sian Lim kasi nga 12 years ba naman pinag-uusapan sa kanilang relasyon, pero yung 12 years na pala yun is walang hangganan pala. Kumbaga ba is walang ending. Yung ending sa kanila is break up. Not like here na may ending talaga silang dalawa. Dadako rin po tayo kay Sian Lim kung ano po yung kinalabasan ng kanyang shooting. Ay hindi pala shooting, yung kanyang mall tour sa kanyang mga ticket guys. Just like before guys, you know, di ba nagkaroon po ng movie sila Sian Lim at saka si Iris? Wow! Namangha po ko, ang daming monoblocks. At the same time, namibigay po sila ng ticket, di ba? Same now na naman po ang balita ang chika sa atin. Ganon na naman pong nangyari sa ngayon dahil may mga movie sila at monoblocks na naman po at binibigay na naman po yung kanilang ticket. Wala pong nanood, guys. Kaya nga po umihirit daw si Sian Lim kay Kimi. Humihirit siya na kung saan po ay humihingi siya ng public apology daw. Ayon sa ating mga legit na sources dahil nga po nagkaroon ng epekto ang kanyang movie, epekto ang kanyang mga lahat ng pinaghirapan kasali si Iris ay wala daw napuntahan guys. Hindi daw na-adapt yung tao yung chemistry at hindi lang po yan, ang na-adapt daw ng tao yung break up daw nila ni Kim Chiu. Kaya nga po itong si Sian Lim ay naghanap po daw ng panahon or sa tamang panahon para kausapin daw si Kimi dahil nga daw gusto daw niya mag-public apology para daw may manonood daw sa kanya mga movie if in case at mag-apology daw kailangan niya kay Kimi. Pero ang sagot naman ng management ni Kimi, bakit ka mag-public apology kung sabi naman ni Kimi na wala kang kasalanan? At saka stop na yung issue na yan, sabi daw ni Kimi. Kasi hindi naman kasalanan ni Kimi kung bakit walang nanonood sa iyong movie. Kundi kaya is wala daw sigurong interes yung mga tao sa kanyang movie dahil depende daw sa istorya or sa paggawa ng movie. Yan po yung ayon sa ating mga legit na sources. Para kasi daw sinisisi kasi ni Sian Lim palagi si Kimi kapag walang nanonood sa kanya. Dati naman daw yan noon, kapag may mga hindi successful na movie ni Sian Lim is palagi niya sinisisi si Kimi. At yung naklik talaga na movie ni Sian Lim noon is yung
ang actress niya is si Kimi, yung Mr. Right lang dalawa. Yun talaga yung nag-click na movie niya. Kasi kasama niya si Kimi dyan eh. Pero yung sa mga ibang movie niya kasi is hindi nagugustuhan ng tao yung kwento kasi parang walang ending at hangin, parang ganon. Kahit gaano kahirap yung kanilang mga ginagawang shooting is talagang pag hindi ka nagustuhan ng tao, hindi nagustuhan din ng tao yung mga actor or actress na gumaganap is wala din yan, useless din yan. Kaya ang ginagawa ni Kimi sa ngayon is sinisisi niya kay Kim Chu lahat kapag ganon yung kanyang movie. Pag walang nanood, kasalanan na naman yun ni Kim Chu, ganon yun. Believe naman ako dito kay si Yan Lim kasi lahat kasalanan ni Kimi pagdating sa kanya. Ito pa nga, ginamit pa niya yung mga management na kung saan may mga management nila Paolo Avellino at saka si Kimi ay ginamit niya pa talaga para lang magkaroon sa sarili niyang interes. Talagang gumagawa si Yan Lim ng way at lahat ng mga bagay na yan is hindi siya purely hearted na ginagawa. Kundi yan po ay kadalasan talaga is para lang sa sarili niyang interes. Kitang-kita naman natin guys kung ano talaga yung interest ni si Yan Lim sa kanya. Kaya natin to ina-update guys kasi kinukonek kasi ni si Yan Lim si Kim Chu dahil sa kanyang mga project na kung saan po ay talagang sinisisi niya talaga. Kaya tayo po guys ay kung may mga commentors po natin dyan, paki-comment down below nyo lang po kung agree kayo sa ginagawa ni si Yan Lim. Kasi ako guys is hindi ako agree eh. Kasi nga, isipin mo hindi naman kasalanan ni Kimi yun eh kung bakit walang nanood sa kanya. At kung yung sinasabi niya is dahil dun sa breakup nila, ang lakas kasi or ang laki kasi ng impact yung breakup nila guys. Hindi natin masisisi si Kimi dyan dahil talagang sobrang lakas yung impact ng breakup nila. Isipin nyo kasi guys, kalalaking tao ni si Yan Lim. Interview siya ng interview, binabanggit niya palagi si Kimi. Parang dinidiin niya si Kimi sa mga kasalanan kung bakit sila nag-break eh. Parang lahat ng kasalanan si Kimi. Pero sa akin hindi. Si Kimi nga lahat nagtatanggol sa kanya, pinapagtanggol pa nga niya sa Sokmed kapag may mga interview. Yun talaga pinagpagtanggol talaga niya at no comment lang si Kimi. Kumbaga ba sobrang mahal niya. Sobrang mahal niya si Yan Lim noon. But now na nakamove on na si Kimi kay Paolo Avellino, ayun po, ay dyan po natin makikita ang pagmamahal na talaga. At iyan po, hanggang dito na lang po ang ating update. Maraming salamat at God bless po sa lahat sa atin dito.